Mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po ay mag-umpisa na. Komentuhan po natin ang pagbabalik. Ang pagbabalik po sa House of Representatives ni Kiko Barsaga, mga kababayan. At siya po ay meron po siyang pahayag sa atin, si Kiko Barsaga. Pero bago po yon, basahin po muna natin yung pinost niya sa kanyang social media, mga kababayan, bago po natin pakinggan ang kanya pong experience sa pagbabalik niya sa House of Representatives. Ito po muna, basahin po muna natin. Ito po yung kumakalat sa social media. Ayon po kay Kiko Barsaga, yan po, okay lang, sabi niya. Okay lang pag binasura ulit ang impeachment ninyo o nyo, mga kababayan. Bakit daw po? Try again sa 2027 at 2028. Mga buhayang magnanakaw. Duterte 2028. Representative Kiko Barsaga. Okay lang pag binasura ulit ang impeachment niyo o ninyo. Try again sa 2027, 2028. Mga buhayang magnanakaw. Duterte pa rin o Duterte sa 2028. Representative Kiko Barsaga. Mabigat po ang labanan ngayon, Congressman Kiko. Bakit po? Di po ba? Nangutang nga po. Ito po, nangutang po sila urgent. Nangutang po ng 1 trillion pesos. Ang dahilan daw po, dahil daw po sa global crisis. Kaya nga po tayo nagtataka. Meron po silang impeachment na nakahain sa Kongreso at Senado. Papunta na pong Senado. Kaya nga po ang tanong natin, Congressman Kiko, hindi kaya nila tatapusin ang impeachment? Ito pong 2026? Nagtatanong lang po tayo dahil po sa dami ng pera na umiikot ngayon sa mga politikong magnanakaw. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin, panoorin ang pahayag po ni Kiko Barsaga sa Kongreso, mga kababayan. Ito po siya. Hi, good evening. Welcome to the Meow Meow Vlog. We're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw. But we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system and we will bring justice to the Filipino people. Welcome to the Meow Meow Vlog. We're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw. But we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system and we will bring justice to the Filipino people. Yan po, mga kababayan. Wala pong takot. Wala pong takot si Kiko Barsaga at muling nagbabalik sa House of Representatives at meron po siyang pagbabanta na hindi po siya titigil at hindi papayag na hindi po niya makundina at mabatikos ang mga buhaya sa crocodile farm na tinatawag niya. Kaya po si Kiko Barsaga ay hindi po natatakot na muli pong mabigyan po na naman ng suspensyon, suspende. At di po ba isinusulong nga rin ng isang congresswoman na si Janet Garim na tuluyan na pong matanggal yan si Kiko Barsaga? Hindi po ba? Dahil nga po nagiging tinik po nila sa lalamunan nila si Kiko Barsaga dahil po panay po ang batikos po sa ginagawa nilang pagnanakaw di umano dyan sa House of Crocs, sa farm, dyan po sa crocodile farm na tinatawag ni Kiko. Kaya nga po yung sinasabi niya, kung hindi kayo magtatagumpay sa dami ng pera na umiikot yata dyan, kung hindi kayo magtatagumpay, ay tuloy-tuloy pa ang impeachment nila. Saan po? Sa 2027 at meron pang 2028. Kaya po ubos ang pera ng taong bayan. Ang proyekto lang na ginagawa nila, mga kababayan, ay payamanin ang bawat isa na mga magnanakaw na politiko para po ito'y panuhol sa kanila. Yan po ang legasiya na ibinibigay po sa atin ng binagongang Pilipinas.
Legasiya po na tayo ay pahirapan at ang pera ng taong bayan ay isilid lamang sa maleta, di umano, at diretso delivery sa kanilang malaking mansyon, mga townhouse, mga condominium. Di po ba? Unbelievable. Ingat-ingat po kayo, Congressman Kiko, dahil nahandyan na po kayo sa Crocodile Farm at lahat po ng mga buhaya dyan ay nagbabantay na naman muli sa inyo. At syempre po, iniintay lang na magkamali kang muli. Dahil sa lahat ng sinasabi mo ay puro pagkakamali yan sa tenga nila. Lalong-lalo po pagka ikaw ay nagbibitiw na mga magnanakaw sila. Yan ay isang napakasamang pakinggan sa tenga nila yan na direct to the point na sabihan mo silang mga buhaya. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo, Kiko Barsaga, dahil alam naman ng taong bayan na talagang talamak na talamak ang korupsyon diyan sa Crocodile Farm. Magmula nang umupo ang napakahusay na presidente na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Ubod ng galing. Ubod ng galing, kaya nga ang bansa natin lugmok. Lugmok sa kahirapan at ibinabaon pa sa utang ang mga Pilipino. Hindi po ba? Bagsak ang ekonomiya, bagsak ang piso. Ang hindi na lang po bumabagsak ay mga politiko na magnanakaw. Unbelievable. Maraming salamat po, Congressman Kiko. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa kapahamakan. At thank you rin po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan. At lalong-lalo po sa YouTube at TikTok. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po sa inyo at sa mga patuloy na nagsusubscribe. Thank you po sa inyo mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Felipe Shapdo ng Texas, USA, Mila Yi, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Ani Jo, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Eric Hershio ng Canada, Bei Chichiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chidorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, si Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Melchorita Espinosa at Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo at shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat. God bless po sa atin lahat. At ingat-ingat po mga kabayan at dasal-dasal po tayo at konting tiis lang po. Paalam. Bye-bye.